Alright guys, welcome back dito sa ating channel. So eto guys, bagong update dito kay ex-Senator Bong Revilla, no? Ayon kasi sa balita ngayon guys, etong si ex-Senator Bong Revilla ay hindi siya naghain ng not guilty plea. So alam nyo ba guys kung anong ibig sabihin ng not guilty plea, no? So eto guys, no, kasi ang daming nagtatanong at ang daming hindi din nakakaalam niyan tungkol diyan. So ngayon ipapaliwanag natin ng madali, no? So ang not guilty plea ay isang pahayag o sagot ng akusado sa korte na nagsasabing hindi niya inaamin ang paratang o kasalanang ibinibintang sa kanya. Yan. Sa madaling salita, hindi ako guilty, no? Ano ang ibig sabihin nito? So halimbawa, tinatanggi ng akusado ang kaso laban sa kanya. Magkakaroon ng paglilitis o trial para patunayan ng prosekusyon ng ebidensya, no? May karapatan na ang akusado na ipagtanggol yung kanyang sarili at magpresenta ng ebidensya at testigo, no? So halimbawa, eto si Bong ay tinanong, halimbawa, kung sinampahan ka ng kaso at tinanong ka ng hukom, ano ang iyong plea? Yan. Kapag sinabi mo, not guilty, Your Honor. Yan. Ibig sabihin, nilalabanan mo ang kaso at hindi mo inaamin ang paratang. Kaya lang hindi ito ginawa ni Bong. Bakit kaya? No? So ito, panoodin natin yung bagong balita tungkol dito. Kaya Bong, no? At yung mismong korte na ang naghain niyan para sa kanya, no? Kasi ayaw niya maghain. So ito, panoodin natin yung video. Tumanggi si dating Senador Bong Revilla na maghain ng plea para sa kasong graft kaugnay po sa umano'y ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Dahil dyan, Sandigan Bayan 4th Division ang naghain ng not guilty plea para kay Revilla. Naghain din ng not guilty plea ang mga kapwa-akusado ni Revilla na sina dating DPWH Bulacan 1st District Engineering Office Finance Section Chief Juanito Mendoza at Engineer RJ Dumasig. Ang apat pang akusadong dati ring taga DPWH Bulacan 1st District Office na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, Cristina Pineda at Emilita Huwat nauna nang naghain ng not guilty plea nitong Enero. Yan, so magtataka kayo, yung mga kasama dito ni Bong naghain ng plea, no? So dito, magtataka yung mga tao kasi bakit hindi siya naghain ng not guilty plea, no? Dahil sinasabi ng iba pinapatagal daw ni Bong yung kanyang kaso. Sa tingin nyo kaya, bakit kaya hindi ito nag-ano si Bong, di ba? Ayon din dito sa mga tao parang wala lang daw kay Bong Mukhang ayaw niya yatang makalabas o ayaw niya yata lumabas sa kulungan daw. So, ayon din dito sa mga netizen, no? Yan, so basahin natin. Takbo ka ulit sa eleksyon, uto-uto naman ang Pinoy. So, tingnan natin ibang mga comment dito. Ayan. Laban lang Senator Bong, nandito kami, mga taga-suporta mo. So, may iilan pa din talaga na naniniwala dito kay Bong Revilla, no? Huli na dahil daw sa kinurakot na project. First, ayun, huli. So, dito, bakit kaya, sa tingin nyo, bakit kaya hindi siya naghain, no? May mga ano kasi, sinasabi yung iba na ganito ganyan, 'di ba? Ang laki daw ng nanakaw daw ni Bong. Yung iba hindi naniniwala kasi nga inaakusahan lang siya. At hindi daw totoo yung kinakaso sa kanya, no? Doon tungkol doon sa flood control. No, bakit kaya? Kasi kung isipin nyo, nakulong na si Bong. Tapos gagawin niya ulit. Tapos alam niya na makukulong siya kapag ginawa niya 'yon, ginawa niya pa din, no, 'di ba? Kung isipin niyo, bakit niya ginawa ito? Bakit kung totoo man siya na may kickback na nakuha siya dito, bakit niya gagawin to kung alam niya makukulong din siya, 'di ba? O sabihin na nating malaki yung halaga. Okay lang makulong kasi VIP ka naman,
Tapos, yung iba nga, sinasabi dito kay Bong, bakit hindi siya isama dun sa talagang siksikan, yung matutulog sa higaan, dun sa may ano, sa may mismong sahig, di ba? Di ba pag dumadagaw tayo sa mga kulungan, yung mga sahig doon, halos siksikan sila doon. Halos gatang sardinas ng kanilang sitwasyon doon, di ba? Bakit ito si Bong? Yung iba nga daw nagsasabi bakit magandang higaan, magandang tulugan, di ba? Kahit na sinama pa din sa ano, sa mga nakakulong, di ba? Syempre guys, alam nyo, kapag ka may datong ka, kayang-kaya nyong paikutin talaga. Kahit na yung pagiging komportable mo dyan sa kulungan ay kayang-kaya mong bilhin yan, no? Di ba kagaya nung ano, yung vlogger na nakulong sa Russia, yung pinadeport, di ba yun ay ano yun, di ba nakulong siya, pero ginamitan niya ng ano, ng datong, nakapag-video siya, nakapag-vlog siya doon. Ito kasing ano natin, mga kulungan natin dito, hindi natin may tatago talaga na wala talagang nagaganap dyan na korupsyon, di ba? Kasi kapag may pera ka talaga, kayang-kaya mong gumalaw. Sana nga, di ba, may umupong presidente talaga na kayang baguhin talaga yung bansang Pilipinas natin, lahat ng mga bulok na sistema dito. Sana magawa, di ba, na magawang baguhin, no? Kasi kawawa yung mga maliliit na tao kapag nakulong, kagaya nun, nagnakaw ka lang ng tinapay, kulong ka kagad, samantalang yung iba, bilyon-bilyon, hindi nakukulong, di ba? Samantalang yung mga maliliit na tao, pag nakulong, kawawa kagad, rehas kagad, samantalang yung mga bilyon-bilyon ng mga ninakaw, iimbestigahan muna. Di ba? Hindi nila mahuli-huli. Kagaya nito ni, ni Zagdico, pati yan sila, yung iba na sinasabi na mga big fish, di ba? Tapos eto ngayon, baka eto yung palabas nila na big fish, sila Bong, no? Ewan ko kung kayang paikutin nila o paniwalaan yung taong bayan. May ilan na naniniwala, may ilan na nauuto pa din, di ba? Matalino ng tao ngayon, sana isipin na natin, no? Kung paano tayo pinapaikot, no? Ito, kagaya nitong flood control na to, halos wala pa ding nahuhuli na talagang mastermind. Paano mo huliin ng mastermind? Sinasabi nila yung mastermind nakaupo, di ba? So, yun. Comment kayo guys, ano masasabi nyo? Baka pwede din mag-subscribe na din kayo sa ating channel nang sa ganun lagi kayong updated, no? Sa mga susunod pa nating mga video.